Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. At bago po tayo dumako sa salita ng ating Panginoon, ninanais ko po na ang lahat ay samahan kami sa pag-aawitan para sa ating Panginoon. Awitin po natin ng Kung Paanong Usay Uhaw. Para po sa ating pangalawang awitin po natin ng Sa Aming Pagtitipon. Pagtitipon, Diyos ang purihin.
At sa huli po nating pag-aawitan, awitin po natin ang awit sa'yo'y Alleluia. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Isang kagalakan po muli sa akin ang magbahagi ng salita ng Diyos sa inyo bago po tayo sama-samang dumulog sa Panginoon sa panalangin. Sa pandemyang ito, lubos tayong nagpapasalamat at sumasaludo sa kabayanihan ng ating mga frontliners. Sila ay nag-risk ng kanilang buhay, makapaglingkod lamang sa ating bayan. Nagpupugay tayo sa lahat ng ating mga doktor, nurses, medtech, lahat ng medical personnel, sundalo, pulis, ating mga LGUs at barangay officials. Sila ay nagtulong-tulong para labanan ang pandemyang ito at sama-sama tayong manalangin para sa kanila. At ganoon din, panalangin din natin ang kooperasyon ng bawat isa, tayong lahat ng mga mamamayan upang tuluyan na pong matapos ito. Sa Biblia, ang isa sa mga unang frontliner ng gospel ay si Simon Pedro. Sa gabing ito, pagbulayan po natin ang kanyang buhay. By the way, sa kanya po ako pinangalan at sa kanyang kapatid na si Andres. Ang pangalan ko ay Peter Andrews. Hindi ko po totoong pangalan ang Ringo. Ito po ay nickname ko. At nakakatuwa pa ay ang naging biyenan ko, pangalan ng biyenan kong lalaki ay Pedro din. Kaya may biruan po noon na ang dapat daw itawag sa akin ay Second Peter. Napakalaki po ng ambag ni Apostol Pedro sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Pero hindi naman po instant lahat ng iyon. At siya'y kagaya rin lang natin na tao. Ang buhay ni Apostol Pedro ay isang magandang larawan ng buhay Kristiyano. Dahil limitado lang po ang ating oras sa gabing ito, ay ang magagawa naman po natin ay sulyapan po natin ang ilang kaganapan sa buhay niya magmula nung tinawag siya ng Panginoong Hesus hanggang sa kamatayan po niya. 3 stage po ito.
Una, Simon Peter as a fisherman. Ikalawa, Simon Peter as a follower. At ikatlo, Simon Peter as a frontliner. At mag-reflect din po tayo kung nasang stage na rin kaya tayo ngayon sa ating buhay spiritual. Ang title po ng ating pagbubulay sa gabing ito ay Simon Peter, Frontliner of the Gospel. Manalangin po muna tayo at humingi ng gabay. Dakilang Diyos, salamat po muli sa ibinigay ninyong malayang oras upang mapagbulayan ang inyong banal na salita. Nawa po ay mangusap kayo sa amin sa sandaling ito at hinihiling po namin na alisin po ninyo ang anumang bagay na makakahadlang sa aming pakikinig. At nawa ang iyong banal na Espiritu ay malayong kumilos sa aming kalagitnaan at siyang aming maging tagapagturo sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming panalangin. Amen. Una po, Simon Peter as a fisherman. Ilang impormasyon tungkol kay Pedro bago siya makakilala o bago niya makilala ang ating Panginoong Yesus ay ang pangalan niya, ang alam natin, ang pangalan niya ay Simon, anak ni Juan. Si Pedro ay mangingisda sa Bethsaida. Si Pedro ay ipinapalagay na may asawa dahil meron po siyang biyenan na pinagaling ng ating Panginoon. Si Pedro ay walang formal na edukasyon. Yan ay nasabi that he was an uneducated sa Acts chapter 4. At si Andres, na kapatid niya, ang nagdala sa kanya sa Panginoon. Marahil sa tradisyon at ilang mga aklat ay may sinasabi pang iba tungkol sa buhay ni Pedro. Pero yung mga nabanggit ko po ay ilan sa mga naitala sa Biblia. Ano pong matututunan natin sa background na ito? Si Apostol Pedro, according sa background niya, ay normal at ordinaryong tao lamang, just like the most of us. Hindi siya kagaya ni na Haring David o Haring Solomon na mayaman at dinadakila. Pero maging si Haring Solomon na mayaman at matalino, halos nasa kanya na ang lahat. Pero siya pang nagsabing all is vanity. All is meaningless. At sa kanyang isinulat sa Ecclesiastes 3, there is time for everything, a time to be born and a time to die. Ibig sabihin, lahat ng tao sinasapit ito. Mayaman o mahirap, edukado man o hindi nakapag-aral, pantay-pantay na mabubuhay at mamamatay din. Patunay na ang pandemic na ito. Walang pinipili. Lahat tayo ay at risk sa sakit na ito. Kaya nga, saludo tayo sa mga frontliners natin. Kung hindi nakilala ni Pedro ang Panginoong Yesus, walang saysay ang kanyang buhay. Because apart from Christ, we are nothing. As a fisherman, he left his boat to follow Jesus. Let's read Matthew chapter 1 verses 18 to 20. Jesus was walking by the Sea of Galilee. He saw two brothers. They were Simon, his other name was Peter, and Andrew, his brother. They were putting a net into the sea, for they were fishermen. Jesus said to them, "Follow me. I will make you fish for men." At once, they left their nets and followed him. Napakaganda at the same time, napaka-challenging ng tagpong ito. Nasabi po, at once, they left their nets and followed him. Iniwan ni Pedro ang kanyang hanap buhay para sa Panginoon. Iniwan niya ang pagiging mangingisda at sumunod sa Panginoon to be fisher of men. Maganda rin po yung pagkakasalaysay sa pangyayaring ito ni Lucas sa Lucas Kapitulo 5. Talatang 8 hanggang 11. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nanggilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag ka nang matakot. Mula ngayon mga tao na, sa halip na mga isda ang inyong huhulihin." Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ito ang conversion moment ni Pedro at ng unang 4 na alagad. Inacknowledge agad ni Pedro na makasalanan siya. Sabi nga niya, "Layuan mo ko, Panginoon." And it also implies yung faith niya sa ating Panginoong Jesus by literally leaving everything just to follow Jesus. Naalala pa ba natin yung araw na sumunod tayo sa ating Panginoon? Yung panahon na nag-decide tayo na iwan ng lahat para sumunod kay Jesus. Yung araw na sinampalatayanan natin ng ating Panginoong Jesus. Napakasarap pong balik-balikan nun. Pero challenge din po ito sa atin. Are we still leaving everything just to follow Jesus? Meron bang mga bagay sa buhay natin na nakakahadlang sa ating pagsunod kay Jesus? At sa pagsunod na iyon ni Pedro kay Jesus, that was the time that he started to become one of his followers, one of the disciples of Jesus. Second point natin, Simon Peter as a follower. Sa Juan 1:42, ganito ang sinasabi, "At isinama ni Andres si Simon kay Jesus,
Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw ay si Simon, anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas," na ang kahulugan ng pangalang ito ay Pedro. Ang Cephas ay Aramaic word po ito at Petros naman ito sa Greek. Parehas ng ibig sabihin ay small stone or firestone, sling stone, moving boulder. Sa encounter niya sa Panginoong Yesus, nakatanggap siya ng bagong pangalan, bagong identity. Ganito rin po tayo, we become children of God kapag tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon. Tayo po ay nagiging anak ng Diyos. Sa Juan 1:12, ganito po ang sinasabi, "Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos." Yan ang bagong identity po natin. Noon, makasalanan tayo. We are sinners, but now we are saints because of Jesus. At hindi lang po pangalan ang nagbago kay Simon Pedro, kundi ang buhay po niya. At ganyan din po tayo. Yung pangalang Kristiyano at disipulo ng ating Panginoong Yesus, hindi po yan title. Hindi po yan brand. It's a lifestyle. It's our identity to be followers of Jesus. Ang kahulugan po ng disciple ay learner, a student. Kaya sa pagsunod po natin sa Panginoon, may process and may progress sa ating pagkatuto. Kanya-kanya po tayo ng spiritual growth, pero iisa ang ating goal, Christ likeness. Pero gaya ni Pedro, hindi po instant ang paglago niya bilang mananampalataya. Nung bang sumampalataya si Pedro, naging perfect ba siya? Absolutely not. Marami pa ring itinuro ang Panginoon sa kanya. Sa Juan 18:10 ay nagsasuggest na medyo matapang o mapusok itong si Pedro. Napatunayan niya ni Malchus. Sino si Malchus? Basahin po natin. Sa pagkakataong iyon, bumunot ng espada si Simon Pedro at tinaga ang alipin ng punong pari. Naputol ang kanang tainga ng alipin na ang pangalan ay Malchus. Si Malchus, natikman niya ang tapang at ang kapusukan ni Apostol Pedro. Napakatapang ni Pedro habang kasama lang ang ating Panginoong Yesus. Pero nung nadakip na ang ating Panginoong Yesus at mag-isa na lang siya, dumating sa punto ng kanyang buhay, itinatwa niya ang kanyang Panginoon. Sa 4 na ebanghelyo ay isinalaysay po ang mapait na yugto na ito sa buhay po ni Pedro. Ang tanong sa atin po ngayon, posible pa rin bang mangyari ito sa atin? Noong bago po tayo mananampalataya, di ba napakainit natin sa paglilingkod. Sabik na sabik tayong manalangin at magbasa ng Bible. Excited lagi sa fellowship at always present sa mga Bible study. Pero kapag dumarating na ang pagsubok sa ating buhay, nayayanig ang ating pananampalataya. Isang naidulot po ng pandemya ngayon ay malalaman natin kung sino talaga ang tunay na nananabik sa gawain ng Panginoon. Nauuhaw ka pa ba sa salita ng Diyos? Namimiss mo na ba ang fellowship, ang Sunday worship, Bible study at prayer meeting? Pero bakit hanggang sa online service, nalilate ka pa rin? Sanay ka na ba at kontento ka na ba sa ganitong setup? O may pananabik ka na manumbalik ang dating pagtitipon? Tayo at ang Panginoon lang ang nakakaalam ng iyong sagot sa mga tanong na ito. But like Peter, every time we compromise, we deny Jesus. Every time we grieve the Holy Spirit, we deny Jesus. And every time we choose to sin, we deny Jesus. Si Pedro, na unang apostol ng ating Panginoong Yesus, isa sa inner circle ng Panginoong Yesus, ay ipinagkanulo siya. But praise be to God. Our God is not just God of second chance, but God of many chances. The resurrected Christ restored Peter, and his life was never the same again. Sa huling kabanata ng mga ebanghelyo sa Juan 21, talatang 15 hanggang 19, dito na reinstate si Pedro ng ating Panginoon. 3 beses na pinagkaila ni Pedro ang Panginoon, 3 beses din siyang tinanong ng ating Panginoon para panumbalikin siya. At ang habilin sa kanya ay alagaan niya ang mga tupa ng Panginoong Yesus. Ito ang tinanggap niyang bagong misyon. Isang bagong misyon para kay Pedro. Ganyan po ang buhay Kristiyano. Hindi madali. It's not bed of roses, pero it's worth it because of the change that Jesus made into your life. Isang quote po from Ravi Zacharias, a great apologist ng ating panahon na kamakailan po ay umuwi na rin sa ating Panginoon dahil sa cancer. Ito po ang kanyang sinabi, when your life is changed by Jesus, you are a new creature. God not only changes what you do, He also changes what you want to do. Sa pagpapanumbalik ng Panginoon kay Pedro,
tunay na nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Ganyan po talaga ang buhay Kristiyano. Meron tayong mga ups, meron tayong mga downs. But it must always improve. Ang dating mapusok at mainitin na ulo ay nagbago na. Ang kanyang pagiging matapang ay nagamit niya para sa bago niyang misyon. Ang unique character ni Pedro ay ginamit ng Panginoon at naging effective ito sa kanyang buhay Kristiyano as Gospel's frontliner. And that is our last point. Simon Peter as a frontliner. At the day of Pentecost, sa Acts chapter 2, sino po sa mga apostol ang unang nangaral sa kanila? Si Apostol Pedro. At ang resulta nito ay 3,000 kalalakihan ng sumampalataya sa Panginoong Jesus. Basahin po natin sa Gawa, Kapitulo 2, talatang 41 at 42. Marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nang pabautismo agad sila. Nang araw na iyon, mga 3,000 tao ang nadagdag sa mga mananampalataya. Naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Hindi lang po yun ang nagawa ni Pedro. Nakapagpagaling sila ng mga may karamdaman at isa na po roon ang isang lumpo sa Gawa 3, talatang 6 hanggang 8. Pero sinabi ni Pedro sa kanya, wala akong pera, ngunit may ibibigay ako sa iyo. Sa pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret, lumakad ka. At hinawakan ni Pedro ang kanang kamay nito at pinatayo siya. Biglang lumakas ang kanyang mga paa at bukong-bukong. Tumayo siya agad at lumakad-lakad. Pagkatapos sumama siya kina Pedro at Juan sa templo, palakad-lakad at patalon-talon siya nagpupuri sa Diyos. Nakakatuwa. Ang isang ordinaryong mangingisda noon sa puntong iyon ay ginamit ng Diyos upang maghimala. Hindi ko po sinasabi na gawin po nating eksakto ang ginawa ni Pedro. Baka meron pong pupunta sa ospital at sabihin, wala ka ng COVID. Hindi po yan ang punto. Ang punto po dito, may binigay na misyon ang ating Panginoon at na-fulfill yun ni Pedro bilang apostol. At tayo rin, kagaya niya, may misyon din tinanggap sa ating Panginoong Diyos. Ibahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Yes, may COVID, pero we can define COVID as Christ over virus and infectious diseases. Mas malala ang problema ng kasalanan kaysa sa virus po na ito. At sa aklat ng mga gawa, makikita natin ang pangunguna sa unang iglesia ni Apostol Pedro. At ayon po sa tradisyon, namatay si Pedro gaya ng kay Kristo. Ipinako din siya, ngunit pabaligtad. Napakaganda po ng kwento ng buhay ni Apostol Pedro. At kapatid, kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, hindi pa tapos si Kristo sa iyo. Filipos 1:6, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Mga kapatid, sa 3 F po na ito, sa yugto ni Simon Pedro, nasa na po kaya tayo? Are we still a fisherman, being busy in the things of the world? Or a follower who is struggling at times? Or a frontliner, fulfilling your calling and purpose in life? But the sure thing is, God is at work. He will truly help us along the way of our Christian life journey. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa oras na pinagkaloob niyo po upang mapagbulayan ng inyong banal na salita. Patuloy niyo po kaming uhawin ng inyong presensya at ng inyong salita. Patuloy po kayong kumilos sa buhay ng bawat isa. Turuan niyo po kami at ituwid ang aming mga landas. Naway ma-fulfill po namin ang iyong pagkatawag, layunin at misyon na pinagkaloob mo sa bawat isa. Ito po aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po at pagpalain po tayo ng mensahe ng ating Panginoon.